Good day and welcome po sa panibago na ng mga episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman po sa vlog natin for today, pagtuunan naman natin ng pansin yung mga dapat at saka hindi dapat ginagawa sa mga variegated nating mga halaman. So ito yung mga dapat nating iwasan para ma-maintain natin yung ganda at yung consistency ng variegation ng mga halaman natin. So magbibigay tayo ng iba't ibang uri ng halaman simula sa rare hanggang dun sa mga ordinary na mga variegated plants na maaaring meron kayo sa inyong bahay. At papakita na rin namin sa inyo kung ano yung mga nangyari dun sa mga halaman namin na nawala yung variegation at ano naman yung ginawa namin dun sa mga halaman na mas napalutang or napaganda pa namin yung variegation. Bago tayo pumunta sa ating topic, konting shoutout po muna. Shoutout po kay Miss Marian Pangan ng Rosario, Pasig City. Shoutout din po kana Dr. Ray Gonzalez at kay Doc Tess Gonzalez. Pati na rin po kay Sir Toby ng San Pedro, Laguna. At ganoon na rin po kay Ma'am Chris and Sir Joel Binuya ng Sabutan, Silang, Cavite. Maraming salamat po sa pagbisita dito sa aming garden. Siyempre, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, dito po sa screen yung aming complete address. At ngayon nga, pumunta na tayo sa ating topic. At ang una dyan, ipapakita muna natin sa inyo kung ano ba yung mga top favorite na mga variegated natin na halaman ngayon. Ito, unahin na natin sa listahan natin, itong variegated Syngonium. And although medyo may pagkamanipis siya kasi isang ano lang yun isang puno lamang siya, kahit na na-propagate na natin siya, hindi pa natin siya napapakapal. Although, yung propagation na kinuha natin, marami na rin tayong nakuhang propagation dito, nakatanim nga lang sa ibang paso. Unlike nung halimbawa, yung mga, ano natin, yung mga Marble Queen, yung ating mga Manjula, kapag kumuha tayo ng cuttings, doon rin natin itinutusok kasi yun sa, sa paso na pinaglalagyan niya. Kaya mas kumakapal yung halaman doon sa paso, sa palibot ng paso. Ito, unlike nito, ayan, single lang talaga. And ito yung huling cuttings natin. Kaya naman natin siya nagustuhan ngayon. Kasi tingnan nyo naman yung mga bagong labas niya na dahon. Yung tatlo. Ayan purong puti talaga. So parang mas maganda siyang tingnan. Mas maganda siya. Mas nakakaakit siya. Kasi dalawang kulay na ng dahon ang meron siya Yung may mga green. Kung mapapansin nyo, yung pinaka-dulo nga niya, yung pinaka-older leaf niya, ay halos walang variegation. Akala ko nga magre-revert na to. Pero ayan, nagtuloy-tuloy habang tumatagal ay mas nagiging or mas lumalaki yung variegation na meron siya at mas kita. Tulad nito, ayan. Tapos ito, ayan nga yung mga puti. Ito yung pinakabago. Actually yan, pinakabagong dahon niya, purong puti talaga. So ito yung ating variegated Syngonium. Spot na pinaglalagyan nito, syempre kailangan talaga maliwanag. And yun yung dapat or yun yung isa sa pinaka dapat nating gawin yung sa mga pagdating sa mga variegation. Sa maliliwanag na lugar natin siya ilalagay. And since ito ay naka-display dito sa garden namin, yung liwanag na nare-receive niya ay enough. Pero wag natin siyang ilalagay sa direct sunlight. Itong mga ganito. Kasi kung mapapansin nyo, ayan sobrang parang parang translucent. Ang nipis ng dahon nito. Kaya pagka yan ay ibinilad nyo sa direct sunlight, sigurado itong mga variegated na mga dahon, yung mapuputi, yun yung masusunog dyan, malulusaw yan talaga. Hindi naman malulusaw, kundi masusunog talaga. Uulitin natin, wag nyong ilalagay sa direct sunlight. Minsan, kahit morning sunlight lalo na kapag yung around 9-10, medyo mainit na, nakakasira, nakakasunog ng dahon Kaya make sure na hindi siya tatamaan talaga. Kaya ilagay nyo siya sa mas maganda kung malalapit sa bintana, kung gagawin mo siyang indoor plant, or kung halimbawa naman pang display mo siya sa garden nyo, wag lang yung nakarekta sa direct sunlight para ma-maintain natin yung ganda. Bukod dun sa variegation ay yung sigla ng mga dahon niya. So ito yung ating susunod. So ito yung Monstera standeliana. Tingnan nyo naman, napakaganda naman ng mga bagong sibol niyang dahon. Ito actually ay galing na siya sa pinakailalim. Ayan, doon siya nagsanga. Yan ay nangyayari dahil kinapopropagate natin. Kapansin nyo, dito sa pinakaibabaw, dalawa na yung nakuha natin dito, dalawa na yung cuttings niya, dito tayo kumukuha ng mga propagation. And, although dito may mga splashes pa rin ng variegation kayong makikita, pero kung i-compare natin dito sa mga bagong sibol na nasa ilalim, kita nyo yung halos lahat ng dahon niya na bagong sibol. Ito itong puno na to. Even yung niya, yung pinaka niya, ayan yung kasing pinag-anuhan ng dahon niya,
ay variegated din, and halos lahat ng dahon na lumabas sa kanya, half moon. Ito yung isa sa pinaka-old na dahon. Pagkatapos, ito na yung sumunod. Half moon na siya. Tapos ito, ganun din. Almost half moon. Half moon. Tapos ganun pa rin. Hanggang dito. Consistent yung naging variegation nito, nitong mga bagong to. Kaya ang ganda. Isa pang maganda dito, nasa ilalim siya. And nagsisimula siya sa ilalim pataas. Ito, kailangan na nating pagapangin sa pole. Kasi para mas lumaki yung mga dahon niya. Kasi nakakatulong yun nga, yung mga pole na yan, para mas mapalaki yung dahon. Mas maganda kung may nakakapitan yung mga aerial roots nila. And ayan, huwag nyo na lang pansinin kasi meron tayo dito nakalagay na watermelon, pero may watermelon sa gilid. So yan ay itinanim lang dyan and hindi na natanggal. Nabuhay naman, kaya ayun, okay naman. Actually, itong Standelliana, ang dami na nito. Ang dami na nating na-propagate din ito. At siya nung ating variegated Syngonium. So, yung amount of light na nare-receive nila, tama or parehas. Kaya, na-maintain nila yung variegation nila. Dito sa taas, so, sa tingin ko, ganito na lang talaga yung ano niya, yung mangyayari dito. Pero, pag kumuha tayo ng mga pam-propagate natin dito, maaaring lumabas ulit itong mga ganitong klase. So, naandyan pa rin naman. Hindi pa naman siya totally nagre-revert. May mga maganda sana kung halimbawa na ano yung lahat ng dahon ay ganoon. And then isama din natin sa listahan natin itong ating variegated money tree. Ito kasing variegated money tree, dalawang klase siya yung actually yung variegation natin o yung variegated money tree. Yung isa yung yellowish o yung golden yung variegation at yung isa naman ay itong maputi. Pagdating dito sa variegated money tree, tingnan nyo naman. Dominant color pa yung variegated o yung kulay puti niya kaysa doon sa kulay green niya. So, para nagiging camouflage nga eh. So, yun, ang ganda. Kapag ka healthy yung mga dahon niya, kapag ka walang kahit na anong damages, ay mas maganda siya. Kung ikukumpara natin sa mga sa mga ordinary na halaman, yung color green lamang, mas lutang eh. Mas kita mo na may damage ang dahon ng mga variegated. Mas kita mo na may sunog yung dahon ng mga variegated. Kasi nga, syempre, kulay puti siya. So, yun lang yung kailangan nating i-avoid dito. And ito, merong isa dito na naka-display sa garden na tuwang-tuwa ako kasi dalawa yung niya, dalawang puno siya na halos magkapantay tapos sobrang healthy ng mga dahon. Punong-puno siya ng makapal na variegated na dahon. Kita niyo naman kung gaano kaganda. And naging popular kasi siya ngayon eh, naglabasan siya. Pero ito, unlike ng dalawa nating pinakita, yung Standelliana at saka itong variegated na Syngonium, ito kasi grafted to. So, wala tayong mapapasibol nito na variegated talaga. Yung isang malaking difference nito, ito ay i-attach natin sa ordinary na money tree, yung mga dahon nitong mga variegated naman, yun ang i-attach natin sa ordinary hanggang sa, yun nga, pagka yan ay nagtuloy-tuloy o nabuhay yung mga dahon na yun, eventually, pagka nagkaroon siya ng mga panibagong talbos, variegated ng lahat yan. Kung ako ang papipiliin, mas gusto ko tong variegated na kulay puti kung i-compare natin doon sa yellow na money tree. Kasi parang madaling masunog lalo yung golden. Hindi ko alam kung bakit eh. Pero kasi ayan, as you can see, pareha sila ng spot na pinaglalagyan. Yung golden, hindi sila naiinitan, hindi siya tinatamaan ng direct sunlight, pero nagkakaroon siya ng mga sunog-sunog pa din. Pero dito naman sa variegated money tree natin na kulay puti, hindi naman. So, para sa akin, mas maganda. Tsaka, mas yung puti eh. Mas, sa tingin ko, minimalist tingnan. At ang susunod sa ating listahan, itong variegated na Burl Marx. So, pagdating dito, ang dami na nating nakuhang propagation ito. And ito, isa to sa kinukonsider natin na rare plant at saka napakahanapin ito before. Pero ngayon, hindi na rin masyado eh. Kasi syempre, naglaylo na rin yung karamihan sa paghahalaman. Ang natitira na lang siguro sa atin ngayon, yung talagang matagal ng mga naghahalaman o plant lover or plant enthusiast. Maganda mo dito sa Burl Marx kasi mabilis mo siyang pakapalin. And mabilis niyang mapuno yung isang pot. Kapag ka lumago siya ng lumago, mabilis mo unang-una, madali ka makakakuha ng mga pang-propagate mo, madali mo siyang mapaparami. Pangalawa, yun nga, kung hindi ka man, kung ayaw mo mang putulan, kung ayaw mong kuhanan ng cuttings, mas maganda siyang i-display. Dahil imagine niyo mas makapal, mas maganda sa mga variegated na Burl Marx. Kaya lang, ito nga, ang dami na nating nakuha dito, yung mga ibang niya, yung mga ibang dahon niya, halos parang wala ng variegation kayong makikita. Pero meron kami dito na, yun nga, yung mga nakuha namin na propa, na ilang dahon pa lang, mga let's say 4-5 dahon, pero mas maganda or consistent yung variegation na meron siya. At yun pa yung isa na wag nating hahayaang mangyari sa ating mga variegated na halaman.
Huwag nyo hahayaan kasi ang isang factor kung bakit nagre-revert yung halaman, yung mga ano natin, yung mga variegated. Like for example, itong Philodendron Brazil. Ito ang pinakamagandang example dito. So dito kasi meron talagang nagre-revert, meron talagang numinipis yung variegation, merong nawawala na totally yung variegation sa dahon. So ang pinakamagandang gawin lang natin dyan, tanggalin natin yung dahon na walang variegation. Kasi pagka hinayaan natin siya na naando doon lamang, mapapansin nyo na habang sumisibol, habang tumutubo, habang nagkakaroon siya ng panibagong dahon, talagang lahat ng lalabas doon wala nang wala na, totally wala na. Magiging heartleaf philodendron na lang siya. Hindi na siya yung Brazil. Wala na totally at para maiwasan yon, kailangan nating tanggalin yung mga dahon na wala namang variegation. Para maging consistent pa rin yung color yellow line doon sa bawat dahon na meron siya. Kasi yan, pag hinayaan natin, kaya talagang talunin ng mga color green na dahon yung mga variegated ones. So para hindi mangyari, wag nyo hahayaan na dumami yung dahon na wala namang variegation. Para at least, ma-maintain nga natin. Sunod natin yung ipapakita itong ating Monstera borsigiana. Pagdating dito, ito yung isa sa pinakamasasabi kong pinakamahal na purchase natin na halaman. And so far, makikita natin yung ibang dahon ko, konti lang yung variegation na meron. Although marami na rin kasi tayong nakuhang propagation dito. And marami na rin kasi ito hindi to gantong kakapal dati, hindi to gantong kanipis pala. Mas makapal pa to dati dahil ito ay yun nga, nakuha na namin yung mga cuttings, pinaghiwa-hiwalay namin siya. So, itong mother plant ko, konti yung variegation ng ibang dahon kasi nga yung mga cuttings nito, yung mga nakuha natin, na doon kasi kadalasan sa mga bagong dahon, wherein yun yung nakuha natin, na pinopagate natin, nandun yung mas malalaki yung puti. Pero, makikita nyo naman doon sa mga bagong dahon itong ating borsigiana sa mother plant natin, na meron pa rin, naando doon pa rin, may mga splashes pa rin, hindi pa rin totally color green lamang yung dahon nitong ating borsigiana. Kaya okay pa rin. And ito yung isang example ng kinuha natin na propagation dito sa ating borsi. Ito ay kumbaga kinatay or ginayat natin. Naglagay tayo ng isang dahon, dalawang dahon, and ito na sila. Fully established na siya at kita nyo naman na naandoon yung variegation. So ito ang pinaglalagyan niya. Maliwanag kasi net. Pagkatapos may plastic para at least true and true, pasok yung liwanag, tapos may net pa, tapos may net ulit. So pagdating dun sa sa liwanag, filtered siya, tapos medyo mataas pa yung net. Kaya yun, hindi masisira yung dahon ng ating mga borsigiana kasi syempre napakamahal nito lalo noon. Medyo may kamahalan din kasi, and syempre sayang naman, di ba? So dito, ito since consistent pa naman yung variegation, okay pa naman kahit yung medyo may konti lamang na spot ng variegation. Kapag na-propagate mo yon, may chance, malaki pa rin yung chance na yung sisibol sa kanya, yung mga dahon niya, meron pa rin, may variegation at pwede mo pa rin mapalaki yung variegation na yon basta nasa mas maliwanag siya na spot. At idagdag lang natin, ang isa sa pinaka-sensitive siguro at sa tingin ko madaling malusaw na variegated ay itong tinatawag natin na Acacia albo or tong variegated alocasia. Ito sobrang bilis malusaw nitong halaman na to. Minsan pausbong pa lang yung puti, para siyang katulad ng syngonium, pwedeng may lumabas na isang solid na kulay white. Kadalasan siya yung, sabihin mong siya yung pinakabagong dahon, pero siya pa yung unang papangit, siya pa yung unang mamamatay. And nangyayari to kapag kapag overwatered. Kasi itong mga location na to, katulad din siya ng mga caladium na meron siyang laman. Kapag hindi niya gusto yung soil niya, kapag sobra siya sa tubig, maaari kasing mabulok yung yung pinakalaman niya. Nagiging cause kung bakit pumapangit, hindi gumaganda at madaling mamatay yung mga dahon. Dating dito, consistent naman yung variegation ng mga alocasia. Pero merong maaari ding may mga lumabas na parang gabi na lang talaga siya, na yung local na gabing nakikita natin sa mga gilid-gilid, wala nang kahit na anong kulay, kaya parang ang pangit ng tingnan, parang nawawala yung nawawala yung dating. Kaya kung halimbawa man gusto nyo mag-alaga ng mga variegated na albo, ng alocasia, ito yung dapat nating mga sundin.
Kasi kapag kayon, yung unang-una, yun nga yung overwatering at saka yung soil na gagamitin natin sa kanya. Kasi pag hindi niya talaga gusto yung soil, hindi siya gaganda, sigurado yan. Ito nga pala yung susunod natin sa listahan natin. Ito naman yung variegated na rapis. At saka nag-iisa dito to sa garden. So ito, wala kang problema dito. Ito yung isa sa listahan natin ng halaman. Kasi syempre, outdoor plant naman talaga tong rapis. Pagdating nga dito sa rapis, kahit indoor, outdoor, direct sunlight, wala kayong problema dito sa halaman na to. Ayan, makikita nyo naman na itong ating rapis na to, nakabilad to sa init, totally. Wala siyang kahit na anong net. And yun naman kasi talaga yung gusto ng mga rapis. Hindi naman siya yung sasabihin mong maselan, hindi yung sasabihin mo na kailangan nandun siya sa maliwanag na lugar. Pero ito, hindi pa natin, ito lang hindi ko pa siya nasubukan or hindi ko pa, ano kasi siya madalang din, kaya hindi ko pa siya nakita. Since matibay itong halaman na to at hindi siya katulad ng ibang mga variegated na halaman na maaaring meron tayo. Hindi ko pa sure kung ito kapag inilagay mo sa medyo madilim na konti ng lugar, ma-maintain ba niya yung variegation niya. Kasi ito pa nga, nag-iisa pa lang yung rapis natin na variegated dito. Pero kaya gayon pa man, very unique. And yun, pang indoor, outdoor, wala kang problema dito. Kahit ilagay mo siya sa afternoon o sa lugar, sa bintana, sa tabi ng bintana, na tinatama ng direct sunlight, wala kang po problemahin. So, if you are looking for a variegated plant or mahilig ka sa mga variegated na halaman na pwede sa mga maiinit na lugar, marami pa rin tayong pagpipilian yan. And ang isa pa sa favorite natin ngayon, itong Manjula. So, dito sa Manjula kasi nakakatuwa. Ang dali ring alagaan ito, ang dali na ring paramihin ito. Tusok lang, kuha ng cuttings, tusok dito sa mismong paso, nagsimula siya sa maliit at sa manipis, parang siguro mga 5 dahon lang din to, parang yung katulad ng pinagsimula natin sa Marble Queen. Pero as you can see, etong nasa bahay natin ngayon, napakakapal na at napakalago na, tuloy-tuloy siya sa pagkakaroon. Actually, pwede na nga ulit tayong kumuha ng cuttings nito And yon, sa akin, pagka one side yung natin, isang spot yung paglalagyan natin sa kanya, make sure na i-rotate natin siya para at least hindi haharap sa isang side lang yung dahon ng ating mga halaman. So, yun yung isang importante. And ang isa pa sa ating ipapakita, itong ating Pink Princess. Dito sa Pink Princess natin, kung napanood nyo rin, napakatagal na vlog na siguro noon, yung nag-purchase din tayo from Davao pa, yung Pink Princess. Ito na siya ngayon. So, dito hindi natin matansya kung bakit hindi natin mapalabas yung color pink ng Pink Princess na to. Pero, ayan, ito, malaki na siya nung binili natin actually. Hindi ko alam kung giant to or talagang lumalaki ng ganito yung Pink Princess. Kasi so far, ito yung pinakamalaki na Pink Princess na meron tayo dito. Pero, yun nga, hindi masyadong lumalabas yung variegation niya. Meron sa ibang dahon, may mga spot-spot, merong katulad nitong isang to na may shade na pink na medyo malaki ng konti, pero the rest wala masyadong makikita So comment nyo lamang, tulungan nyo ako dito sa Pink Princess na to. Paano ba natin mas mapapanatili or mas mapapalabas pa yung pagka-pink nitong ating Pink Princess. Pagdating dito sa Pink Princess, medyo nawala na rin yung hype niya Hindi na rin siya ganun kahanapin ng tao. Although pagka kasi maganda talaga yung variegation, kahit hindi hinahanap ng tao dito sa garden, pagka nakita nila na ma-pink talaga, minsan kasi yung, ayan, actually, yung natitira namin mga Pink Princess ko, konti na yung yung variegation na meron. Pero before, yung lahat ng magaganda natin na variegation ng Pink Princess, yun talaga yung lumalabas or yun yung nabibili. Ito madagdag lang natin ang isa pa sa pinaka nakita ko na talagang namangha ako sa ganda ng halaman. Ito, Pink Princess din siya. Yung tinatawag na Philodendron Pink Princess Marble Galaxy. So, napakaganda ng nito, napakaganda ng variegation nito. Kasi, kung mapapansin nyo, para siyang Phi Constellation. Ang difference lang, syempre, yung shape ng dahon at saka yung variegation na meron siya. Sa Phi Constellation kasi, more on yellow or white yung variegation. Pero dito, kulay pink. Makikita mo na, na siya, may shade pa rin siya nung kulay pink na Pink Princess. Pagkatapos, nagkakaroon siya ng mga spot-spot, napakarami, punong-puno yung dahon niya ng splashes ng color pink din. So, yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.